Ngayong buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang World Day of Grandparents and the Elderly, isang pagkakataon upang ipagdiwang ang ating mga lolo at lola. Sa espesyal na episode na ito nang wala kayo sa lola ko, at lolo ko, makikinig tayo sa mga kwento at aral na nagbigay ng pag-asa, gabay, at pagmamahal sa kanilang mga anak at apo. Simulan natin ang kanilang mga kwento, at tuklasin ang mga aral na nagbibigay liwanag sa ating kinabukasan. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Brother June Banaag. Buhat po sa bayan ng Taguig, sa lungsod ng Taguig. And I belong to the parish of St. Anne, now a Basilica Minore, and parish and Archdiocesan Shrine of St. Anne in Taguig City. Mahalaga po. Una sa lahat, batiin ko lang lahat ng mga lolo at mga lola. Mga lolo na hindi na makalakad, mga lola na mga nakahiga na. Sa mga lolo at lola na malalakas pa rin, ay binabati ko po kayo ng Happy Grandparents' Day. Napakahalaga po ng role na ginagampanan ng mga lolo at lola sapagkat nakatitig sa atin ang mga mata ng ating mga apo at ng ating mga anak. Mahalaga po na tayo ay makapagbuo ng isang magandang direksyon na tatahakin ng ating mga kabataan sa ating pamilya. Naniniwala po ang Santa Iglesia na ang pinakamaliit na simbahan ay ang ating mga tahanan. Kaya nga po, mahalaga na sa ating mga tahanan ay magabayan natin ang ating mga kabataan. Sabi nga po, ang ipakita mo sa akin ang bunga at sasabihin ko sa iyo kung ano ang puno. Kung pangit ang puno, maasim ang bunga. Di ba? Kaya mahalaga po ang role na ginagampanan natin ng mga lolo at lola. Pero may mga kaakibat yan na mga katanungan at mga bagay para maging successful, maging tagumpay ang pag-iiwan natin ng legacy sa ating mga apo. Actually, ang lolo ko sa paternal grandparents ay hindi ko na po inabot. Inabutan ko ang lola ko sa father's side, pero konting sandali na lang. Ang inabutan ko lang sa maternal grandparents ay ang lola ko. Ang lolo ko ay hindi ko na rin inabutan, so walang male figure para sa akin, no? And nag-focus po ako doon sa mga aral na tinuturo ng lola ko sa amin. Actually, hindi sila katulad ng mga lola ngayon na maiingay, mga makukwento. Yung mga lola namin na nabuhay ng mga panahon ng Kastila, kaiba ang paraan po nila ng pagtuturo ng mga values sa amin. Unang-una na hindi ko nalilimutan ay ang itinuturo ng lola ko sa amin that maaari kaming maggala sa buong maghapon, subalit pagdating ng 6:00 ng gabi, ang bawat isa ay dapat nasa bahay na dahil mamumuno ang aming lola sa orasyon o yung tinatawag po nating Angelus. Right after the Angelus, meron na po tayong pagdarasal ng Santo Rosario. So ito po ay na-ingrain sa amin ng mga apo at aming natatandaan. Bilang isang nakatatanda sa amin, ang amin pong lola sa mother's side, and I'm very proud to tell you this, she was a third order Franciscan. And during those times, ang aking lola, pag nagsisimba ay nakasuot ng abito ng Franciscano. And even when she died, she was wearing the habit. Fortunately, ang Brother June Banaag po, after several years, without me knowing it, unconsciously ay napasunod sa kanyang tinahak na landas. And I became a third order Dominican. So pareho po kami, magkaiba lang kami ng kongregasyon, pero parehong naglilingkod sa Diyos at nagpapahayag ng mabuting balita.
Naku, maganda po yan kasi yung mga iniwanang aral sa amin ng lola ko. Naku, palaging lola, ano? Ang nanay ko rin ay bahagi niyan. Ang tatay ko hindi masyadong religious ang tatay ko. Ang lola ko ang medyo mas religious, ano? And since she was a member of the Third Order Franciscan, ang palagi ang pagdarasal ay palagi pong bahagi ng aming buhay. At ang pag-iiwan sa amin ng pag-asa na hindi tayo iiwanan ng Diyos anuman ang mangyari. Meron po tayong tinatawag sa Ingles na unconditional love. Sa tao, sa pakikipagrelasyon po natin, hindi po natin nagagawa yung unconditional love. Lagi tayong may kondisyon, tayong mga tao. Lagi tayong may gagawin ko ito kung palaging may ganon. Kahit sa asawa, kahit sa nobya, kahit sa syota, ganon. Conditional. Pero ang Diyos, kahit anong sama natin, nandoon ang Diyos at nag-iiwan sa atin ng pag-asa na muli tayong mababalik sa Kanya kung gugustuhin lamang natin. At yan po ang aral na iniwan sa amin, yung pag-asa na maaari tayong bumalik sa Kanya at huwag nating abusuhin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. So, paano natin makikilala ang Diyos? Paano natin makikita ang pag-asa na iniaalay ng Diyos sa atin? Only if we begin to recognize God. Kapatid, hindi ho natin po pwedeng sabihin, paladasal ako, pala rosaryo, pala attend ng misa, pala attend ng mga prosesyon, meron akong santo na binibihisan. Kung sa buhay po natin ay hindi nagre-reflect ang mga salita ng Diyos. Mahalaga po na isabuhay natin ang mga salita ng Diyos. At para maisabuhay natin to, kailangang meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Kailangan meron tayong maikukwentong bagay na na-experience natin kasama ang Diyos. At tayo po ay may maraming kasaysayan, ang bawat isa sa atin ay may maraming kasaysayan na magpapatunay na may relasyon tayo sa Diyos. Hindi lang natin pinapansin. So, dapat po, kilalanin natin ang Diyos para maisabuhay natin ang Kanyang mga salita. Meron po. Lahat naman tayo dinadaanan yan. Kailangan lang maging tapat tayo sa sarili natin. At kailangan ay may panahon tayo, kapatid, to reflect on our lives and the experiences of our lives. Meron na pong mga pangyayari sa buhay ko na tila napalayo na ako sa Diyos. At alam to ng buong mundo. Yung mga nakikinig sa programa ko sa radyo at telebisyon, alam po nila yung kasaysayan ng buhay ko na 10 taon sa buhay ko ay tinalikuran ko ang pamilya ko at ako'y nakisama sa ibang babae sa Estados Unidos at meron po kaming isang anak. Sa buhay ng pinagdaanan ko na nagtampisaw sa putik ng pagkakasala, definitely alam po natin yon. Lumalayo tayo sa Diyos. Anumang kasalanan ang gawin natin, ito'y naglalayo sa atin sa puso ng Diyos. At kapag tayo'y nalayo sa puso ng Diyos, nandun ang kadiliman sa buhay natin. Nandun ang kawalan ng pag-asa. Pag-asa na maitutuwid pa ba ang buhay ko? Pag-asa na makakakita pa ba ako ng liwanag sa dako pa roon? Kapatid, nawalan ako ng pag-asa sa loob ng 10 taon dahil ako'y natukso sa tawag ng makamundong laman at pagkakasala. But I'm very proud to say that even when I was very sinful in the eyes of men and God, I always attend Mass on Sundays. Kahit kasama ko yung girlfriend ko. Actually, pagkatapos ng Mass, pinapauwi ko na siya at nagpapaiwan ako sa simbahan. And andun ako sa harap ng Blessed Sacrament. And I spend an hour with the Lord.
knowing that one day He will forgive me and He will call me back and straighten up my life, which He did. Kaya ang pag-asa ay nandun. Kung ako'y tuluyang nawala ng pag-asa, hindi ko makikita ang ginawa ng Panginoon kay San Pablo. Si San Pablo, si Saul, na pumapatay ng mga Kristiyano. Hindi ko makikita ang ginawa niyang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal kay San Pablo na ginawa rin niya sa akin, bagamat ako'y makasalanan, muli niya akong tinawag at itinuwid ang buhay. Pag-asa, ito po ang iniiwang aral ng Santa Iglesia sa pamagitan ni dating Santo Papa Francisco nang italagaan niya itong Jubilee of Hope na ito. Nag-iiwan sa atin at nagpapaalaala, kaano man tayo kamakasalanan, kapatid. Nariyan, kanina binanggit ko po sa inyo, ang unconditional love of God. Only if we admit that we are sinners, then hope will be there, may pag-asa at may pagbabago. Well, sa ibang tao, hindi ako masyadong nagfo-focus doon sa ibang tao kasi napakarami niyan. Pero ginagamit ko ang programa ko. If you're quite familiar with the program on Teleradio, on DZMM, sa ABS-CBN, the program Dr. Love Radio Show ay umabot ng 28 taon continuously on the air. At ang programang ito hanggang ngayon ay ginagamit ko upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Through the program and its counseling portion, nag-iiwan ako ng pag-asa sa mga nanghihina na, nawawala ng pag-asa, or nasa kadiliman at hindi malaman kung saan kakapit. No? I want them to feel and to know that there is a program who is willing to listen to them and guide them and give them hope. You know, in my younger days, maraming mga simbahan na nag-aanyaya sa akin, lalo na kung panahon ng mga Semana Santa, Quaresma, for retreat and recollection. Pero ngayon po, medyo mahina ng katawan natin, medyo hindi na tayo ganun kaaktibo. Mas nag-focus po ako sa aking mga apo. Since ang mga apo ko ay nandyan lang sa paligid namin, mahigit pong nakararami sa aking mga apo ay mga lalaki. And I'm very proud to say that maybe they have seen in their very own eyes the life that they should lead. Nakita nila sa buhay ng kanilang lolo. When they were younger, nakatuwaan ko lang, hindi po ako talaga ganun karelihiyoso. Ako'y nagkolekta at nag-commission ng mga imahe ng santo na mga life-size images. I spend so much. Ang kinukuha kong mga artists ay yung mga may pangalan talaga para gumawa ng mga imahe ng santo. Wala lang, type ko lang magkaroon sa bahay para in every corner of my house, may magpapaalaala sa akin ng may Diyos. So, I have collected quite a good number of religious images. And napunak ko sa aking mga apo na bagamat bata pa, ay nahilig din sila na magkolekta ng mga imahe ng bata. I have a 9-year-old son, si Mateus Von, who collects chibi images ba ang tawag nila? Yung maliliit na mga images ng santo. He has about 50 chibi images of saints. Without him knowing it, siguro nakita niya sa lolo niya na may collection ako ng mga imahe ng santo. He also started to collect images. But here is one thing good to say and share with you. 4 of my grandsons, 4 po, sa aking mga apo ay naglilingkod bilang altar server dito po sa aming parokya sa St. Anne. 4 na lalaki na mga apo
ang naglilingkod dito bilang altar server. Ang isa ay pangulo ng mga altar servers association or something like that. Ang isa naman si Zach Angelo, I think, is handling the worship committee dito sa aming parokya. And I'm very proud to say that siguro nakita nila sa lolo nila how it is to live a life that is close to the heart of God and a life that serves God and His people. Lesson in life para sa mga kabataan natin. Kung makinig kayo mga anak ha, wag nating sayangin ang panahon. Kung may babalik ko lang ang buhay ko 40 years, 50 years back, na katulad nyo, ang bawat lakas ng aking katawan ay iaalay ko sa paglilingkod sa Diyos. At ang pinakamagandang paraan ng paglilingkod sa Diyos ay ang pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Kapatid, hindi natin kailangang kabisahin ang Biblia. Hindi tayo mga pastor. Kagaya ng mga nakikita natin sa television, mga television preachers. No. Hindi natin kailangang kabisahin ang bawat sitas ng Biblia na para kayong kaanib ng bagong daan, dating daan, lumang daan, sangandaan. Hindi na po. Ang mahalaga lamang, maunawaan natin ang mga salita ng Diyos, isabuhay natin ang salita ng Diyos, at ito ang pinakamalakas na paraan ng pagpapahayag ng kanyang salita, ang pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Now, there is one question na maaaring itanong ninyo sa akin, Brother John, paano namin malalaman ang tunay na aral ng mga salita ng Diyos? Okay, mga anak, sa ating simbahan, meron tayong pinaniniwalaan at doktrina ng simbahan na tinatawag natin the Magisterium of the Church. Walang ibang simbahan sa mundo, maliban sa simbahang Katolika, ang mayroong magisterium. What is a magisterium? Ito ang karapatan, kapangyarihan ng simbahan na magturo ng tamang aral at doktrina sa kanyang mga kaanib. So, kung tayo po'y makikinig sa mga aral ng ating Santa Iglesia, sa pagpapaliwanag ng mga pari during the homily, dito po ibinabahagi ang Magisterium of the Church. Dito ibinabahagi ang katotohanan at katumpakan ng bawat aral na matatagpuan sa Ebanghelyo. So hindi po tayo maliligaw. Ngayon, makikita natin ang kahalagahan ng pagdalo sa misa tuwing araw ng linggo at pakikinig sa mabuting balita at sa sermon ng pari. Yan po ang magisterium. Hindi tayo maliligaw dyan. Sa mga bagong magiging lolo at magiging lola, excited po tayo. Gusto nating mayakap yung ating mga apo. Naku, hindi pa lumalabas ang bata. Marami na tayong binibiling mga gamit para sa ating mga bata. Baka yung ibang mga lola dyan, mga nakabili na ng complete set ng Labubu dolls para sa kanilang mga apo. Di ba? Lola and lolo, malaking responsibilidad po para sa atin ang magkaroon ng mga apo. Sa uri ng buhay natin ngayon, ang mga magulang kadalasan ay abalang-abala sa kanilang mga hanap buhay. Sa klase ng problema natin sa ating lipunan ngayon, ang mag-asawa ay aalis ng opisina ng alas 5 ng hapon. Sa haba ng traffic sa EDSA, darating sa bahay alas 9 ng gabi. Ang mga apo tulog na, hindi na po nakakausap ang mga anak. So tayong mga lolo at lola, sa atin na iiwan ang pangangalaga sa kanila.
Ang payo ko po sa inyo, tayo po ang magturo sa kanila. Turuan natin sila ng matibay na moral foundation, matibay na pananampalataya sa Diyos at pag-asa. At sa pamagitan natin ay makilala nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po sapat na bumili tayo ng Labubu dolls. Hindi sapat na bumili tayo ng kung ano ng mga laruan. Mas mahalaga po na ang ating mga anak ay lumaki na mayroong matatag na moral values at pananampalataya sa Diyos. Para sa paglabas nila sa ating tahanan, magiging matibay sila na labanan ng mga tukso na nakapaligid sa atin. Hindi ko sinasabi ng ating mga anak ang kanilang mga magulang ay nagpapabaya. It's just that it is one of our economic problems in the country and the world. Gustuhin man natin na magkaroon ng sapat na panahon sa ating mga anak sa haba ng traffic sa EDSA, hindi na po natin nakakausap ang ating mga bata. At minsan, may mga magulang na mas nalilibang sa Facebook at sa Reels kaysa turuan ng kanilang mga anak. Ang mga bata ay regalo ng Diyos sa atin. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga batang ito upang maging mabuting mamamayan at kaanib ng ating Santa Iglesia. Lahat naman ng mga magulang po, lahat ng mga lolo at lola, dalangin natin at pag-asa natin ang ating mga anak ay maging responsable, no? Sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Kung ang tatanungin niyo mga lolo at lola na katulad namin, gusto namin at least may isang pare o isang madre sa aming pamilya. Pero hindi lang naman doon eh. Maaari pong maglingkod ang ating mga apo sa Diyos sa maraming paraan. Ang sa akin lamang, inaasahan ko, I just hope na sana ay naging sapat ang mga aral at legacy na iiwan ko at mga itinuro sa aking mga apo. Sa ngayon, I'm very proud. I am very proud of my grandchildren. Wala pang sakit ng ulo so far. We'll never know. Pero sa awa at tulong ng Diyos, makita ko lang silang patuloy na naglilingkod sa Santa Iglesia at sa Diyos. At may sa buhay mga salita ng Diyos, pwede na po akong mamatay at sumama sa Panginoon. Bueno, bago po ako magpaalam, nais ko kayong aniyahan para makita nyo o madinig din ninyo ang buhay ni Brother June. Nais ko kayong aniyahan sa aking programa sa radyo. Ito po ang Dr. Love Radio Show. Tumatakbo na po sa ika-28 taon. Itong taon na ito. It is a counseling program at ang music na mga itinatampok namin dito, mga lumang awitin para sa mga lolo at mga lola, katulad nyo. Mga lumang awitin ng Perry Como, Joe Stafford, Tony Bennett, Nat King Cole. Yan ang mga music na aming tinatampok. Ito po ay nadidinig sa 105.9 True FM. Ito po ay nasa FM band. 105.9 True FM mula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Inaanyayahan din po namin kayo na manood sa programang Face to Face Harapan na mapapanood po sa Channel 5 kasama si Corina Sanchez at ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia, at siyempre ang inyong lingkod, Brother June Banaag and Dr. Love ng 105.9 True FM para pag-usapan ang mga problema ng ating mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Iba't ibang problema ang aming tinatalakay. Umaasa na at the end of the day, mapagkakasundo namin sila and magawa nating mas magandang daigdig para sa kanila.
Inaasahan po namin magkita-kita tayo sa Channel 5 at sa 105.9 True FM.